Papunta na akong office. I have a meeting at 9 o'clock. And fortunately, ang hirap sumakay sa Grab. Yun yung problem sa Philippines eh. Mahirap mag-Grab, mahirap mag-book. Pero okay naman dito, nakapag-exercise ako. Medyo maingay lang yung background. Kasi I had two options. Pag-book ng Grab, napakatagal, wala ako na. And then nag-MRT ako. Pagdating ko sa MRT station, ang haba ng pila, mata-traffic din ako dyan. At pag na-traffic, may malilate eh. So, nag-walk lang ako. Siguro mga a little more than a kilometer yung walk mula MRT station hanggang sa Chapati Avenue. Dapat may dala akong payong eh. Nagpalit lang ako ng bag from backpack to sling bag. Hindi ko alam kung bakit, pero nakapack na yung payong ko doon. Nakalimbot ako doon. So next time, since tagulan, rainy season, dapat madala ng bag. 6.5 hours later. Okay, today's work is done. Ang daming nangyari. Ang daming naganap, especially sa client side. But fortunately, natulungan tayo ng mga colleagues natin, artist, ng boss ng artist, ng boss ko, yung account director, natulungan tayo with the issues and concern. And nagawa naman ng paraan ng problem and yung challenge for today. Another challenge naman ngayon, I'm trying to book Grab here. Ang problema naman, 5% na lang yung battery ko. So hindi ko alam kung aabot ba ako rin. But hopefully umabot ako and may mabook na para makauwi na. Okay, my cellphone is running low. As in 2%. And sana makapag-charge na maayos. Ito. I saw a charging station. So, charging, parang 5 pesos every 10 minutes. Sana mag-charge. Well, sana mag-charge yung maayos. Pero for now, I'll drink water and magbabalik ako na. Buti na lang every Mondays lang ako pupunta sa office. Kung everyday kong ginagawa ito, imagine, tatahakin ko yung traffic, tatahakin ko yung commuting, tatahakin ko yung mahirap mag-book, ulan, init, etc. Hindi kasi maganda yung commuting natin sa Pilipinas. Hindi maganda yung commuting system, yung transport system natin. Masyado ring madami, masyadong dense ang ating population sa Metro Manila. Kaya puno lagi yung bus, puno lagi yung MRT. Ang dami naka-queue sa mga Grab, pati yung mga angkas. Today is October 7, 2024. And for today's video, kahit stressful yung maghapon, I would like to dedicate this video to someone that I would say na my hero. Well, hindi siya si Iron Man, hindi siya si Spider-Man, hindi siya si Superman, hindi siya si Batman, hindi siya si kung ano man. So, ang main hero ko si Chito. And he's my father. And let me tell you something more about him, kung bakit ko siya naging hero. I believe na kung tumakbo siyang politician before, siguro you'll get votes. I'm not sure kung mananalo, pero sige, tingin ko mananalo siya. Kasi I believe my father was a nice person. Malakas siya dun sa mga taga-bukid kasi yung mga customers na sa tindahan ay mga taga-bukid. Naalala ko one time, pinapatao niya ako sa tindahan from time to time eh. And then, merong isang matanda na lumapit. Siguro mga ako doon, first year high school. Kasi wala akong pasok sa hapon noon. Mga first year high school ako noon. Sabi ng tatay, para may darating daw.
customer niya na, masugid niyang customer, may darating nun. And then, all of a sudden, bigla nga dumating habang wala yung tatay ko, habang nasa meeting siya ng mason. Dumating siya, tapos inask niya yung hinanap si tatay sa akin. Sabi ko, wala po, mamaya pa yung dating. And then, in-explain no matanda kung bakit siya nandun. Napangakuan daw siya ni tatay, nabibilhan siya ng lomi. And then, yung matandang ito, naghintay lang siya doon sa tindahan. Kausap yung mga boy ni tatay, yung mga helper na. Hindi ko lang kung sinong kausap, kung si Kuya Lando ba o si Kuya Efren yung kausap niya nung mga panahong yon. And then siguro ma-around, hindi ko na matansya kung anong oras, basta magsasarado na. Dumating yung matanda, dumating si tatay, may dala siyang lomi, galing Mabuhay. And then, binigyan niya yung matanda ng pera, hindi ko alam how much, pero pinahiram niya. Ang pangako daw niya kasi doon, bibigyan niya ng pagkain yung matanda. So, binigyan niya yung lomi na binili. Bumili siya ng tinapay para sa mga boy. Tapos, kumain kami ng pansit sa tindahan ng time na yun. Naalala ko pa talaga yung time na yun. May time pa na yung mga mangyan dumadaan yun sa, tuwing Pasko, dumadaan yung mga mangyan sa bahay namin. Tapos si tatay, para may binibigay siya na delata. Ayun, mga 555 sardines, binibigyan ni tatay yung mga mangyan. Kasi paborito ng mga mangyan noon, yung sardinas. So parang alam ko may dala akong supot nun binibigyan namin sa kanila pag may kumakatok. November 15, year 1995, nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindoro. As in talagang kakabahan ka talaga. Ito yung isa sa mga pinakamalakas na lindol sa Pilipinas. And adaming nasira na kalsada, may threat ng tidal wave, mga ganyan, dami ko naalala ko yun. And then yung father ko, na nakita niyang safe na kami, kinuha niya yung radyo, kinuha niya yung susi ng owner namin, nag-drive siya palabas. Parang sila nanay worried kasi ba't nga naman siya lalabas ilumindol. Yung pala si tatay went outside to check out other people. And they went outside to check naman yung lola ko doon sa bahay nila sa Calapan din, pero sa ibang barangay sa Calapan. He wanted to make sure na safe yung si lola nung time na yon. And then umuwi siya siguro mga around 6 AM after niya mag-rounds to check if there are people looking for help. And kasama niya yung mga nagra-radyo noon, and yung mga mga Civicom, mga ganyan. Yun nga, yung Kabalikat Civicom or basta yung mga ganyan, radyo group before. So kahit may ganito si tatay na medyo superhero yung instinct niya, hindi siya perfect. Marami siyang pagkukulang as a father, as a husband, as a son, kapatid, as kaibigan. But I believe my father, ginagawa niya yung best niya to become a better person. Marami siyang pangarap at talagang achiever siya. He tried to reach this dream. Naging master mason siya. He made sure na pag-graduation ko, andun siya. As in, lahat ng graduation ko, andun siya. Tapos, sa mga milestones niya, sinasama niya si Lola. Nung in-install siya as worshipful master na mason sa Calapan, nandun yung Lola ko, special guest. And gusto niya maging proud sa kanya yung kanyang family. And we're so proud of him, of how he became. And in his imperfection, he suffered a lot. Especially noong 1995 na nagkaroon ng Asian financial crisis. Isa yung business namin sa mga tinamaan ng crisis na to. Pero I'm proud of my father kasi instead of gumawa siya ng masama, he opted na gawa ng ways sa mga bagay para mabuhay. Itaguyod kami, yung family niya. Hindi siya madaling trabaho, hindi siya madali for him, hindi siya madali for us. But I would say he succeeded kasi lahat kami graduate nang hindi siya nagnanakaw. Oo, nagkaroon siya ng mga utang and nagkaroon siya ng mga situation na gano'n, but hindi siya nagnakaw. Kung iba lang to, baka corrupt na politiko na yan. Kung iba lang to, baka nang-hold up na yan or nag-drugs, etc.
You know, those kind of things. Today, I would like to honor my dad on his birthday. I hope you're happy and you're proud of us. Kung nasaan ka man ngayon, I believe you're in heaven. If you have time, pwede ka magparamdam sa amin. Kausapin mo ako sa panaginip. And I know naman, walang araw na hindi ka namin naiisip. We thank you for always guiding us. And I hope that you'll continue to guide us. And we always love you. You will always be in our hearts. Happy birthday, Tatay.